day to everyone. I'm here again to share the word of God. Sabi sa Isaiah chapter 52 verse 3, "For thus saith the Lord God, you have sold yourselves for nothing, and you shall be redeemed without money." Magbibigay ako ng halimbawa dito, guys. Ito, madalas expression to ng mga taong sa tingin nila, sa buhay nila, or sa pagkatao nila ay practical sila. Kasi ganito din ako dati, yung parang almost sa sarili natin, sasabihin natin na di bali nang walang asawa, basta may pera, basta bigyan mo akong 10 million, okay lang, kahit walang asawa. Yung pang tipong pinaka-importante sa'yo ay pera. Kapag masyado kang nakatutok sa mundo, talagang importante ang pera. Pero ang sinabi sa Bible verse na to, you have sold yourselves for nothing. So, ang daming tao na napapahamak dahil sa pera. At isa na ako dito. Meron pa ngang mga line. At isang ladaw niya yung kaluluwa niya, magkaroon lang siya ng kayamanan. Wow! Ang gaan-gaan sabihin para sa kanya yun. Pero dahil sa naging experience ko, sumagi na din siya sa isip ko eh. So, sobrang desperate ko na matupad yung ambition ko for my family, yung maayos na buhay. Nasusugal ako. Tapos parang dumating ako sa point na parang iniisip ko yung bagay na yun, na parang kailangan talaga ng tao ay pera. In short, wino-worship yung pera. Pero ano ang pinatunayan sa akin ng Diyos? Yung pera, hindi mabibili ang buhay mo. Dadalahin ka nito sa kawalan, sa kapahamakan. Mag-iingat po tayo sa ating salita na parang sinasamba natin ng pera. Kailangan natin kumain, pero hindi to the point na sasambahin natin yung pera, na pati kaluluwa natin ay isasangla natin. Alam nyo ba guys, every time na nagkakasala tayo, isinasangla natin ang sarili natin sa impyerno. Isinasangla natin ang sarili natin kay Satanas. Alam nyo ba kung bakit pumarito ang Panginoong Jesus? Kung bakit napako siya sa krus? Para tubusin tayo sa pagkakasangla natin sa kasalanan. Ang nakakapagtaka lang, bakit hindi tayo makaalis-alis sa kasalanan na yan? Bakit alipin pa rin tayo ng kasalanan? Pwede namang hindi tayo makontrol ng pera, yung makontento tayo na may kinakain tayo sa isang araw. Sinamba mo yung pera, isinangla mo yung kaluluwa mo para sa pera, pero ang tumubos sa'yo ay hindi pera. Sinong tumubos sa'yo at nagligtas sa'yo? Diba si Jesus Christ? Tumanaw naman tayo ng utang na loob sa Diyos. Mahalin naman natin ang Diyos. Mahalin natin si Jesus Christ sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan. Pagtalikod sa kasalanan, ng pagbabagong buhay, ipagpapalit mo ang buhay na walang hanggan sa walang hanggang kamatayan ng iyong spirito. Kaya nga, in my life now, ang pagmamahal ng Diyos at kaligtasan na ibinigay sa akin ng Diyos, ang kapatawaran na binigay niya, hindi ko na ito ipagpapalit sa pag-aalala, sa takot na pag wala kang pera, wala kang kakainin. Pero wala akong sinasabi na kailangan nating maging tamad para tayo kumain. Ang sinasabi ko dito guys, yung parang dahil sa pera, ipagsisiksikan mo ang sarili mo sa isang bagay na hindi naman dapat nandun ka. Lalo na kung sinisira ka nito. Lalo na kung nagbibigay ito ng kalungkutan, sakit, at pang-iinsulto sa pagkatao mo. At higit sa lahat, kung itong dahilan na to ay inilalayo ka sa Diyos, o nakakalimutan mo na ang Diyos, o nawawalan ka na ng takot sa Diyos. Galing ako dyan, guys. Galing ako sa ganyan na wala akong takot sa Diyos. Sugal ako ng sugal, nagsisinungaling ako. Para saan? Sa ambition. Wala naman palang maitulong sa buhay ko. Nung halos namatay na ako, naranasan ko kung paano ako paglaruan ng mga evil spirits, paano nila pahirapan yung katawan ko, paano nila ako tinatakot araw-araw. Nailigtas ba ako nung inaambisyon kong pera? Di ba hindi? Yun nga ang nagdala sa akin dun eh. Pero sa sobrang pagmamahal ng Diyos, sa sobrang pagmamahal ni Jesus Christ sa akin, dumating siya sa gitna ng paghihirap ng kaluluwa ko, sa gitna ng paghihirap ko, sa gitna ng pinaglalaroan ako ng mga demonyo, pinapahirapan ako, tinatakot ako, timelessly, walang oras, ulit-ulit, hindi ko na alam anong oras, anong araw, hindi na pala ako makain, hindi na ako uminom ng tubig, ilang weeks yun. Pero sa sobrang pagmamahal ni Jesus Christ sa akin, hindi siya pumayag, nakamatayan ko na ganun ako.
Ano ang pinamulat sa akin ng Panginoong Jesus? Hindi ka pwedeng mamatay na ikaw ay makasalanan. Hindi ka pwedeng mamatay na hindi ka tumalikod sa kasalanan mo, na hindi ka nagbagong buhay, na hindi ka nagsisi sa iyong kasalanan, na hindi mo siya tinanggap bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Ang pagmamahal sa Panginoong Jesus ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. Ang paggawa ng mabuti ay bunga ng banal na spirito na ipinagkaloob niya sa iyo kapag ikaw ay pinatawad na niya. Isa pa din na ipapaalala ko sa inyo, ang taong ang tingin niya sa sarili niya ay matuwid, na iniisip niya na wala naman siyang ginagawang masama, na kaya siya ay maliligtas o mapupunta sa kaharian ng Diyos sa langit, yun ay mali. Ang makakapagligtas lang sa inyo ay ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang awa at pagmamahal. Every day in your life, kahit may relasyon ka na sa Panginoong Jesus, makakaramdam ka pa rin ng inis, ng parang nauubos yung pasensya mo, gusto mong magalit, nadi-disappoint ka pa rin, may fear ka pa din, mag-worry ka pa rin minsan. Lahat yan, akala natin maliit lang. Pero lahat yan ay kasalanan pa rin na kailangan nating ihingi ng kapatawaran sa bawat araw. Mahalagang mahalaga po ang takot sa Diyos sapagkat ito ay karunungan. At higit sa lahat, mahalaga ang salita ng Diyos dahil ito ang gabay natin sa ating buhay at sa ikalawang buhay. Again, ang advice ko guys is, huwag niyong ipagsiksikan ang sarili niyo to the point na mawawalan na kayo ng takot sa Diyos, na gumagawa na kayo ng masama para lang sa pera. Pwede kang magkapera sa maayos na paraan. Yun ang na-realize ko sa buhay ko. Ibig sabihin, walang kasalanan na libre, na walang parusa. Paano ka lang makakalaya sa kasalanan? Kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesus, nagsisi ka sa buong buhay mo ng buong puso at buong kaluluwa sa iyong kasalanan. Humingi ka ng kapatawaran, nagrepent ka, yung repent, pagbabagong buhay, pagbabagong kaisipan. Ang daan patungo sa langit ay makipot, pero ang daan patungo sa impyerno ay napakalawak. Akala natin hayahay tayo at kampante, komportable na tayo ay nagkakasala. Parang ang sarap-sarap ng buhay natin kahit nagkakasala tayo. Yan ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Sa nangyari sa buhay ko, talagang hindi ko nababalikan ang ganong bagay. Kaya, sobrang pasalamat ko sa Diyos dahil pinaranas niya sa akin yung ganong pangyayari. Dapat mo palang katakutan na mamamatay ka nang ikaw ay makasalanan at hindi nagsisi at nakapagbagong buhay. Habang ikaw ay nabubuhay pa, yan yung pagkakataon mo para pagsisihan ang lahat ng kasalanan mo, papurihan ang Panginoon. Dahil kapag patay ka na, hindi mo na magagawa yan. Palagi niyong tatandaan, fear the Lord and obey His commandments.